May nangyayari daw mga kapatid kay Chris Aquino at grabe ngayon ang talagang pinagdaraanan niyang karamdaman mga tol, no? So ito, bibigyan natin to ng konting commentary at reaction video. Saan nga ba nanggagaling yung mga ganitong karamdaman mga tol, no? Well anyway, samahan lang ninyo ako mga tol mula to kay Pinas News Insider mga tol at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. So, huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy Balitang, Queen of all media, Chris Aquino, nagbabayad na di umano sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Hindi hindi magandang ano 'yun, yung mga sinasabi ng gano'ng mga tao. Hindi hindi maganda yung gano'n, eh. Chris Aquino, Alam mo bagsak na talaga ang ano niya 'no, kumikita mo yung dating siya 'no, bagsak na. Alam niyo mga tol, meron akong napanood isang beses kay ano, kay Doc Willie Ong. Sabing gano'n ang kailangan lang daw ni Chris Aquino ano, ah, makakausap 'no. Kasi kung ang iaasa lang lahat natin 'no, sa mga gamot, mga synthetic medicine na ibinibigay ng mga doktor, tapos yung sarili natin ayaw nating tulungan 'no. Kasi minsan alam niyo mga tol kapag stress ka, halimbawa nagbabasa ka ng mga sinasabi ng mga tao sa social media, nakakabasa ka ng mga masasakit na salita, siyempre nagdaramdam ka, 'di ba? Tapos yun ang pumapasok sa isip mo. Lalong-lalo na nung nasanay ka sa kaningningan kasi siyempre Chris Aquino siya, eh. Nasanay ka sa kaningningan, nasanay ka sa kasaganahan tapos ngayon, 'di ba, kita mo yung pamilya mo mula sa top tapos biglang hindi na siya gusto ng napakaraming Pilipino tapos alam mo yun, napakarami mong mababasang mga masasakit na mensahe, mai-stress ka talaga, eh. At kapag nai-stress ang katawan ng tao mga tol, yung utak natin o yung katawan natin naglalabas yan ng toxin na maaaring makalason mismo sa atin. Kaya nga kapag ang tao 'no, isip-isip, isip ka ng isip, stress ka, 'di ba nakikita mo lumalabas sa kaanyuan mo, tumatanda ka, nagiging masakitin ka, mabilis kang kapitan ng mga sakit. Pero kapag ang isip mo is lagi kang positive mag-isip, lagi kang happy, tignan mo nakikita rin sa panlabas na anyo mga tol 'no? nagbabayad na di umano sa Yan. kasalanan ng kanyang mga magulang, kasabay ng pagdating ng divine justice sa pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Isa pa yan, 'di ba, yung mga divine justice na mga ganyan-ganyan mga bagay, 'di ba? Sabi nga sa Bible ang kasalanan ng magulang ay hindi pananagutan ng anak, 'di ba? May kasalanan ng isang tao, siya mananagot niyan, hindi yan pananagutan ng iba. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ang mga Marcos ang masama, bakit tila ang mga Aquino ang kinarma. Ito ang naging matinding tanong ng ilan sa ating mga kababayan kasunod ng paglitaw ng ilang litrato ng binansagang Queen of all media na walang iba kundi si Chris Aquino. Sa segment ni Boy Abunda sa Pasto, ibinahagi ni Chris Aquino ang kanyang kalusugan kung saan tila mas naging malubha ngayon ang kalagayan ng Queen of all media na si Chris Aquino at magiging delikado para sa kanya ang susunod na 6 na buwan. Buong tapang na ibinahagi ni Alam niyo ako feeling ko 'no, siya rin ang gumawa niyan sa sarili niya mga tol, eh. Alam ko, I believe may mga kapatid pa siya at hindi naman nakakaranas siguro ng ganyan mga tol 'no. Siguro nga dahil nga si Chris Aquino ay nasanay 'no, sa kanyang kinang bilang isang artista. Nasanay siya na nakatutok sa kanya lahat ng kamera, nakatutok sa kanyang atensyon mga tol. Eh, nung nawala lahat yun, nawala siya sa gano'n, eh, parang naano siya 'no, na-depress, na-stress. Ganyan yung ano, eh, ganyan yung, nangyayari sa karamihan mga tol. Bumababa yung immune system, 'di ba? Na na nagkakapitin ng sakit. Pero alam mo yun sa kalagayan niya, kumbaga dapat natanggap niya na retired na siya, ganyan. Mayaman naman siya, eh, marami siyang pera, nasa kanya lahat, eh. Andiya diyan ang kasama niya, 2 anak niya. Sana nag-enjoy na lang siya 'no. Close niya na lahat ng social social media niya. Maraming mga artista mga tol
'no, marami tayong mga narinig o nabalitaan na ng mga celebrity na talagang klinost na nila yung, mundo ng social media sa kanila at nabuhay na lang sila ng masaya, 'di ba? Kasi mga tol, na napapansin mo napaka-toxic talaga 'no, sa mundo ng social media at kadalasan ginagawa na ngang content ng iba 'yun, eh. Kunyaring away, kunyaring bangayan, 'di ba? Tapos pinapanood ng mga tao kasi 'yun ang parang gustong kainin ng kainin, i-feed ng mga tao sa mga isip nila, eh. And minsan maraming mga tao na kapag sila na ang pinapatungkulan, sila na ang binabanatan, sila na ang tinitira, hindi nagiging maganda ang epekto sa kanila. Walang pinagkaiba 'yan mga tol sa 'di ba, yung mga estudyanteng nabubully, yung iba nagpapaano na lang 'no, tinatapos na nila yung sarili nila kasi sobra sila nabubully. Eto naman siyempre ayaw niyang gawin 'yon, 'di ba? Pero unti-unti mga tol, yung kalusugan niya ang, tumatapos din sa kanya dahil yung sa isip niya, eh, 'di ba? Makapangyarihan mga tol ang isip natin, eh. Kapag nagkasakit ka at inisip mong lalaban ka at inisip mong gagaling ka talaga, eh. Pero kapagka dumadami yung negativity na pumapasok sa'yo, pahina ng pahina yung katawan mo, eh. Sabi nga mind over matter, lahat nagagawa talaga ng isip, eh. O sige, tuloy na natin 'to. Ni Chris Aquino sa publiko na mahina na ang kanyang puso at posibleng atakihin anumang oras. Mhm. Napagdesisyonan daw ng aktres na bahagi ito sa publiko dahil kailangan ngayon ng aktres ng panalangin para mapagtagumpayan ang bagong medical procedure na gagawin sa kanya na may kaagibat na panganib na kailangan niyang subukan dahil ito raw ang huling tsansa ni Chris Aquino para madugtungan pa ang kanyang buhay. Dahil aminado si Chris Aquino na hindi pa siya handang mamatay dahil kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niyang makita silang tumanda. Dahil dito, humihingi siya ng panalangin para sa kanyang pagaling kasabay rin ng kanyang kaarawan. Humiling din siya ng panalangin para sa kanyang mga kaibigan na mayroon ding mabibigat na karamdaman. At dahil nga dito, marami sa ating mga kababayan ang nagsabi marahil ito na ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanilang pamilya at Hindi rin maganda 'yun 'no, yung mga nagsasalita ng gano'n 'no, sa ibang tao mga tol, 'di ba? Kung kayo naniniwala sa karma, kaya niyo sinasabi 'yan sa ibang tao, eh, 'di ba kayo natatakot na baka karmahin din kayo, 'di ba? Dahil dun sa mga ginagawa ninyo. Wala namang kahit sinong may karapatan sa atin humusga, 'di ba, sa ibang tao, eh. Pero gano'n talagang ano, eh, gano'n talaga ang mga tao, eh, wala na tayong magagawa diyan, eh. ginawa nito sa Dapat ano na lang talaga, eh, mag-close na siya ng social media niya, 'wag na siya magbasa. Puro positive na lang, pumunta siya sa mga magagandang lugar, tignan niya kung gaano kaganda ang mundo, yung mga magagandang tanawin. Meron siyang opportunity at meron siyang kakayanang gawin yun mga tol. Maraming mga Pilipino, maraming mga tao hindi kayang gawin yun. Yung tipong kung saan mo gustong pumunta ay parang imposible kasi wala ka namang kakayanan, wala kang pera. 'Di ba? Siya mayaman siya, eh. Enjoyin niya na lang yun, eh, 'di ba? Magiging malusog pa siya sa mga gano'n, eh, gano'ng, ano. Pero kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, kung nakasanayan mo talaga yung, ilaw, spotlight na nakatutok sa'yo, 'di ba? Eh, wala. 'Di ba, kung napapanood ninyo yung mga lumang video niya 'no, sinasabi niya pa kung magkano yung suot niya, pine-flex niya kung magkano yung mga diamante niya. Alam mo yun, dun siya nasanay, eh, yun yung mundo niya, eh. Kaya ngayon nahihirapan siya mag-adjust, 'di ba? Na ngayon parang yung, apelidong Aquino medyo alam niyo na hindi na siya gano'n ka-powerful na. So, medyo na-stress siya dun, hindi niya kayang maging private na lang at kaya magpahanggang ngayon sa kabila ng ganitong karamdaman niya, eh, pinipilit niya pa ring maging ano sa mga tao, 'di ba? Pero kung ano, kayang-kaya niya pa sana 'yan, eh, kung ano, eh, sana kayanin niya pa mga kapatid 'no? Kayang-kaya niya pa sana kung puro positive na lang ang papasok sa kanya. sa mga tao nung sila pa ang nanungkulan sa palasyo. Ngunit marami din sa ating mga kababayan ang naantig sa naging panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng alita ng kanilang pamilya at ng mga taga-suporta ay mas pinili pa di umano ng Pangulo na manawagan sa publiko na ipagdasal si Chris Aquino alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-alala sa kanya. At mas bumilib lalo ang ilan sa ating mga kababayan na dahil sa kabila ng kaliwat kanang paninira noon ng ilan sa pamilyang Aquino sa pamilyang Marcos ay hindi di umano ito kayang gawin o gantihan ng masasakit na salita ang pamilyang Aquino matapos ang samut-saring akusasyon at pagbibintang sa pamilyang Marcos. Gayunpaman, dasal pa rin ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan
na kung ano man ang sakit ni Chris Aquino, dalangin at ipagdasal nila na mabilis na kagalingan nito alang-alang sa anak at pamilya. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ito na ba ang kabayaran ng lahat? Bakit tila nakarma ang pamilyang Aquino? Yan, tulad ng mga ganitong comment, di ba? Sipin mo na lang, no? May pamilya ka rin. Hindi man perpekto ang tao, buong puso kaming nanalangin sa matagumpay na gamutan ni Chris Aquino at kagalingan alang-alang sa mga anak at pamilya nito. Dahil sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Oh, 'di ba? Bumawi ka rin. Bumawi din siya. Ito na ba ang kabayaran ng lahat? Bakit tila nakarma ang pamilya Aquino? Pero dapat inalis na yung ganong komento eh, no? At tas biglang may kasunod na ganitong comment. At walang imposible. Yes, sana magkamera kilang lahat kay Chris. Stay or keep in touch to God, Chris. Forget everything in the past. Ask for forgiveness. Generally in the world, we are not perfect. Love one another. Be strong, Chris. God will keep you survive. Kahit sino ka pa, kapag nakagawa ka na masama sa kapwa mo, lahat ng ito ay babalik sa'yo, sa pamilya mo. Hindi natutulog ang Diyos. Maaring ang tingin ng lahat masama si President F.E. Marcos at si Imelda Marcos. Pero sa mata ng Diyos, hindi ganon kasama. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Kahit gaano kakayaman, walang magawa ang pera o kayamanan mo para mabuhay ka ng matagal dahil wala tayong pag-aari sa mundo. Kahit pa ang hininga natin ay hindi natin pagmamay-ari. Iba talaga ang Marcos, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kabila ng pagyurak sa kanilang pamilya. Politika pa rin eh, no? Ang mahabang panahon, hindi na malingit sa ating kalaman ang naging tila pag-aaway ng dalawang angkan noon. Pero sabi nga ni Pangulong BBM, friends to all, enemy of none. Kaya panalangin namin sa Poong May Kapal na mabigyang lunas at kagalingan para kay Chris Aquino at nang makasama pa niya ng matagal ang kanyang pamilya. Anko. Alam niyo mga tol, no? Hindi na natin panonoodin to kasi banat. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kapag humiling ka sa kanya minsan kapag humiling ka sa kanya ng tinapay, hindi ka niya bibigyan ng aktual na tinapay, 'di ba? Ng tinapay na agad-agad, buo na. Bibigyan ka niya ng mga tools, bibigyan ka niya ng mga kasangkapan, mga rekado, 'di ba? Ikaw gumawa, paghirapan mo 'yan para mas lalo mong ma-appreciate, 'di ba? Kasi normally mga tol kapag ibinibigay na sa atin yung finished product, hindi natin alam kung ano yung proseso nun. Hindi natin masyado na-appreciate, eh, no? Hindi natin alam yun, hindi natin nakukuha yung pinaka-value niya. So ano meaning nun mga tol? Kapag humingi ka ng kagalingan, kagamutan mga tol dito sa ating karamdaman, hindi yan basta-basta nakukuha lang ng gamot, no? Gamot na ibinibigay ng mga doktor. Marami pa nga tayong minsan mga sakit na yung mismong gamot na ibinibigay sa atin is nakakasama pa sa ibang part naman ng katawan natin. No, tulad nung isang araw may napanood ako tungkol sa diabetes, no. Kapag ikaw daw ay may diabetes at binigyan ka ng doktor ng insulin, yung tipong nagtuturo ka na ng insulin. Ito doktor din yung nagsasabi nito. After 6 to 10 years na gumagamit ka na, no, saka pa lang sasabihin sa'yo ng doktor na iwasan mong masugatan sa paa. Kasi kapag nasugatan ka sa paa, hindi nagagaling yan, hanggang sa putulin na lang yan. Bakit? Anong dahilan? Nagtuturo ka nga ng insulin. Yung insulin pala, yun pala yung dahilan, no? Kapag yung insulin umabot na dun sa paa mo. Ito, napanood ko lang to, kinikwento ko sa inyo. Umabot na dun sa paa mo. Yung basura niya, no? Yun yung side effect nun. Hindi nagagaling yung sugat mo dahil dun sa insulin na yun, mga tol. So, ibig sabihin mga kapatid, yung insulin meron naman talaga tayong sariling ganyan eh. Pero dahil nga sa may diabetes tayo, parang hindi na siya nagpa-function. Hindi na nadadala ng insulin yung sugar papunta sa mga cells natin. Kasi pagkain ng cells ng sugar eh. No? So, paikot-ikot na lang siya sa dugo, mga tol. So, yung insulin na itinuturok natin, mga tol, syempre synthetic yun. Di naman ano yun. Ang nagiging side effect nun, pag tagalan na ginagamit natin, yun nga, no? Yung basura niya sa paa na natin, hindi nagagaling yung sugat mo at yun yung dahilan kung bakit napuputulan ng paa, mga tol. Kaya pinaka the best niyan, sarili pa rin natin, 'di ba? Sarili pa rin natin. Nung unang panahon wala namang mga ganyan mga gamot eh. Nasa kalikasan na talaga, nasa biyaya na sa mundo yung mga gamot sa mga sakit natin ngayon. Kaya ang daming herbal, ang daming organic eh. Kasi nandirito na lahat ng gamot natin sa lahat ng sakit, mga tol.
Ang kailangan makakatulong sa mga sakit natin, unang-una yung kaisipan natin. Kapag positive tayo, siyempre kasama na diyan ang panalangin. Tulungan natin yung sarili natin na gumaling, 'no, tulungan natin yung sarili natin na lumakas. Ang magpapalakas niyan yung isip natin. Kasi minsan, kada isip natin ng mga negatibo sa paligid natin, nagiging negatibo rin yung resulta sa atin, 'no. Humihina katawan natin. Imagine niyo mga tol 'no, 'pag stress ka, 'di ba? Parang lumalabas sa ano mo 'no, sa mukha mo, stress ng mukha mo, haggard ka masyado, 'di ba? Kita mo 'yon kasi nga naglalabas tayo ng toxin. Lumalason 'yun sa katawan natin mga tol. Kaya stay positive lang mga tol. Kahit na magkasakit ka, ganyan. Oo, nararamdaman natin malulungkot ka. Pero sabi nga ni Doc Willie Ong, kailangan lang daw ni Chris Aquino na makakausap. Pero close niya na 'yung social media niya. Gano'n lang 'yun 'no. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang mga kapatid 'no. Puwede niyo panoorin yung kabuuan nitong video 'to kasi mahaba ano, kay Maharlika yung susunod diyan, eh. Kay Maharlika 'yan. So panoorin niyo na lang, nakalagay po ang link sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.